Over. Live that. Rotate your device. Ayoko nga. Tayo. Sa mahiwaga akong lampshade. Ganda ng bisa inyo, no? Dito umaga. Sabi ko mag-live ako bago magsimba. Ang topic natin, no particular topic in mind. Ako kanina, nung nag-open ako ng Yahoo ko, nagka-problema yung may bago daw variant. Nakakatawa naman yung Yahoo. Yahoo, isa pa tong Yahoo na to eh. Isa to sa mga promotor eh. May bago daw variant, tapos checkin nyo daw, ano yung effect niya sa mga box. May naniniwala pa rin sa ganyan, pero marami nang nagising, nauntog at nagising. Ano yun? Siyempre, yung fear factor na naman. Diyos ko po, kung di kayo maniwala, ako yung living proof eh. 2020, nag-road trip pa kami. Saan ba kami nagpunta 2020? Nagpunta yata kami Wyoming. Dumaan kaming South Dakota and everything. So, kain kami sa restaurant. Gamit kami ng mga public restroom. Hindi kami nakamas. Nagmamas lang kami pag nire-require. Siyempre, dito kasi may freedom yung establishment. Pag private business, may karapatan sila magdikta kung anong rules nila. So, kung ayaw mo sa business nila, pwede kang lumabas. So, yun nga sabi ko, excuse me. Nakamas kami noong 2020. 2021, nag-road trip uli kami papuntang Colorado. Tapos yung pala, hindi ko makakalimutan to eh. Road trip kami papuntang Colorado. Nag-message sa akin yung kapitbahay namin, nakaklase ko ng elementary, na friend ko sa Facebook. Sabi, may bagong variant daw, ganyan. Tapos nandiyan sa Colorado. Parang, nakakatakot daw yung variant. Sabi ko, scam lang yan. Mula nun din namin nag-usap. Grabe. Ewan ko ba mga tao, no? Ayaw ng katotohanan. Yun, mula nun din namin nag-usap, no? Sabi nung misis ko, nainis nga eh. Magbabakasyon ka, tapos may magsasabi sa'yo ng ganyan. Pampasira. Sabi ko, in-unfollow ko na din siya. Imagine nyo yun. Sinabihan mo ng totoo. Tapos ikaw, na nagpapatotoo, ibig sabihin, nakita nyo ako, wala akong mas, nagbubiyahe ako. Tapos, hindi pa rin naniniwala. Ikaw pa rin na masama kasi nagsabi ka totoo. Diba? So, anong tawag niyo sa mga ganang tao? Diba? Nakakaano eh. Teka lang, lalagin ko lang, hindi ko makita yung sa akong account eh. Ayun. Paano makita ko? Kasi yung ito laptop ko nag-update. Nag-error. Kaya, hindi ko makita yung mga comments. Bakit patagilid ako? Nakakainis, patagilid ako. Yan pa isa kong ina-adjust kanina eh. Tapos, may magsasabi sa'yo na pampasira. Nakatagilid ako. Ano ba yan? So, pag magla-live ka pala sa FB, no? Dapat naka-portrait. Ay, nako. Ay, watching. Okay. So,
Pasensya na, bagong gising lang ako. Gloomy pa rin dito, ano tawag dito? Makulimlim. Teka. Adjust ko lang tong camera holder ko. Excuse me po. Ayan. Okay, may nanonood na. So, guys, follow nyo ako sa YouTube Kasi doon ko pinopost yung natin. Mga videos natin. Kasi alam niyo ba minsan, merong hindi pwede sa YouTube, merong hindi pwede sa Ganun talaga Sabi nga ng mga Amerikano, it is what it is. Kaya kailangan mong sumabay sa sayaw ng mga kalaban. Okay? Meron pa akong gusto i-topic yung tungkol sa gera na yan. Natatawa ako na naaawa sa mga kababayan natin na may mga nagsasabi, hindi yan matutuloy. Walang gera-gera. Hindi pa nagtaas ng budget ng GDP ang China. Pati yun, grabe. Pati yun, pakikialaman mo yung budget nila. True na pag magkikipaggera ang isang bansa, magtataas ng budget. Pero baka huli na ang lahat pagka nagtaas na ng budget. So, ibig sabihin, as a prepper, kailan ka magpe-prepare? Pag nakaporma na yung kalaban, hindi Yun nga, minsan, ang tawag dito, namamali or nagkakaiba ng interpretation yung mga kababayan nating gusto maging prepper. No? Na gusto nila maging prepper, pero ayaw nila mag-prepare. Gusto nila, pag nakaporma na yung kalaban, saka pa lang magkukumahog. Hindi na natuto dun sa nangyari sa Ukraine, sa Taiwan. Yan, Taiwan, di ba? Nagkumahog silang itaas yung budget nila. Nagkumahog sila ng training. Kailan ka pa mag-training? Pagka andyan na yung mga kalaban sa Manila Bay. Nakakatuwa lang kasi nagpipreach sila ng prepping. Pero ayaw nila mag-prepare. Yun pala, nagpipreach sila ng prepping pero ayaw mag-prepare. May mga nagsasabi pa, nasusulat yan sa Biblia na magsisimula sa Middle East ang gera. I don't know, hindi ako religious na tao katulad nila, pero the signs of our times na nandyan na nga nagkakagulo na nga. Sabi mo, hindi tayo gigirain. Nahuli na nga sa nahulihan na nga yung mga binabantayan na nga yung mga tinatawag na sleeper cells Tapos sasabihin mo, dali ayusin ko na yung camera ko. Sabihin mo pa rin wala yan. Diba? Ano ba yan yan, nakuha mo. Yan, ganyan ako. Sensya na, ha? Ginamit ko yung phone ko ngayon kasi problema yung laptop. Nag-update daw. Tapos, ano pa mga kaganapan niya? Yan nga, hindi siya pinagdadasal natin yung gera. Pero tatanong ko sa inyo, doon sa mga hindi naniniwala magkakagera. May gera sa Ukraine, Ukraine, Russia. May gera sa Middle East. Ngayon, lumalaki pa yung sa Middle East kasi Israel, Hamas, Lebanon, Syria, tapos Iran, inatake na yung mga US bases. Tapos may mga kababayan tayo sa Pilipinas. Hindi magkakagera. Hindi tayo gigirahin ng China. Yan din ba yung mga iniisip ng mga Pilipino noong unang panahon nung ginera ng Germany yung buong Europe? I'm sure may mga Pinoy hindi yan tayo gigirahin. Ang layo-layo ng Europe Totoo naman, ang layo. Sa kabilang side ng mundo. Sino sa Pilipinas noon time na yun sa tingin nyo nag-predict na gigirahan tayo ng Japan? Wala tayong kamuwang-muwang, wala tayong kamalay-malay. Nasa kabilang panig tayo. Habang nagigera sa Europe, I'm sure may mga kababayan tayong nagsasabi na hindi tayo gigirahin ng Japan.
Kaibigan natin mga yan eh. Ganyan, bla bla bla. Tapos ginera tayo ng Japan. Tapos yung malamang, yung mga naysayers, yung mga negative Nancy's na nagsasabi na hindi tayo gagarahin eh. Tumahimik lang, nagtago na, ganyan lang. Ganyan naman mga yan eh. Alam ko yung mga ganyang personality eh. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, nagpapakalat ng fake news na ano, pero pag napatunayan na mali sila, hindi naman umaamin na, uy, nagkamali ako. Ha? Hindi, tatahimik lang yan, tapos mawawala para hindi mapansin. Pero gagawa ko separate video yun. No? Yung development dyan. Yung mga nagsasabi, ano ba masama na maganda? Ay, sabihin, meron pa palang comment na basa ko. Ay, hindi masama maging prepper, ganyan. Pero basta huwag kayo maging paranoid. So, ibig sabihin, judgmental ka among preppers. Judgmental ka among preppers. Gusto mo maging prepper, pero judgmental ka. Okay? Doon pala sa, sorry, hindi ko talaga ma-access yung laptop ko. Patay, nagloko. May nagtatanong sa akin kung tuloy daw ba yung investigasyon dyan regarding sa mga excess deaths. And then may nagpo-forward din sa akin na tuloy naman talaga. Ang ano lang natin dyan, as mga gising, we need to keep the pressure on. Ano yung sabihin? Kailangan magbantay. Kailangan lang natin magbantay. Tingnan nyo yung nangyari nung last time na nag-ingay tayo. No, in our own way. 'Di ba? Sabi ni Chis Escudero, ipapasa na namin yung yung mandatory meron ako sariling term doon, lawful slavery na yan. Mga mandatory box na yan, papasa na nila, 'di ba? Pero hindi nila naipasa. 'Di ba? Siguro narinig nila yung ingay ng mga tao. Sun Tzu, anong ginawa ng mga nandyan yung nagsusulong yan, SB 1869. Pinos muna nila, iniba nila yung pangalan, tapos ginapang nila yung mga kumakalaban sa kanila, binigyan ng pera, binigyan ng restaurant, mga gano'n. Diba? Ginagapang para tumahimik. True enough, sa history ng Pilipinas, kahit gaano kabulok yung politiko, di ba? Bigyan mo lang ng isang bag ng bigas at sardinas yung Pilipino, tumatahimik na. It's just, sad na ganyan talaga yun, part of life, na mas marami pa rin tayong kababayan kasi naghihirap, mas marami tayong kababayan na madaling mabayaran, mas madaling tumahimik, no? And I think yung psychology niyan, sasabihin ng iba dyan na, okay lang yan, may iba dyan na lalaban, okay lang na hindi ako kasama. Kasi nabayaran na sila. So, yung sinasabi nila sa sarili na parang hindi sila mag-guilty. Alam niyo ba yun? Okay lang yan, na umalis ako dyan sa na hindi na ako mag-iingay kasi meron naman dyan ibang mag-iingay. Or may iba dyan na babatikos. Yung masasabi nila parang hindi sila mag-guilty na nabayaran na sila para tumahimik. Pero pag dumating yung time na na-implement yan, yan, yung kung ano laman ng SB 1869 yan o kung ano pa yung pinangalan nila dyan, kahit magsisi sila, tatahimik lang din naman eh. Kahit magsisi sila, sabihin nila na, ay sana nung may pagkakataon ako lumaban, sana lumaban. Kasi once, ano yung kasabihan na once freedom is lost, it's lost forever. Ano ibig sabihin? Pumayag ka sa communism. Pumayag ka, ibig sabihin pumayag. Sige, okay na sa akin yan. Required, medical martial law. Sige. 15-minute city, sige, payag na ako dyan. Magaganda buhay daw natin eh. Sabi ni congressman eh. Sabi ni senator, gaganda yung buhay natin. Sige, okay na ako. After mo sigurong tumira dyan ng 1 year, wala kang kalayaan, tanda ka lang sa 15-minute city, hindi ka na pwede bumiyahe. Kasi, carbon footprint mo, wala kang allowance eh. Ay, mahirap ka lang.
Di ba yun yung video na pinupush nila? Kailangan may limit yung carbon footprint mo o dapat this year, ito lang yung carbon na mapoproduce mo. By the way guys, tayo as human beings, tayo made up carbons tayo eh. Tayo yung gusto nila i-limit. Okay? So yeah, nakakatawa yung mga clips na napapanood ko. Kung may maniniwala talaga, napakatanga na. Na sabihin, oy, lilimit natin yung carbon to save the planet. Hindi yung balang tayo, made of carbons tayo. Anyway, ganito yan. Paano daw ba yung yung mga mayayaman, gusto nila mag-travel. Baka pwedeng bilhin nila yung carbon ng mahihirap. Carbon allowance. Sige, pwede yan kasi hindi naman nagagamit. Di ganun pa rin. You're not saving the planet. No? Ganun pa rin pala, yung mga mayayaman pa rin ng above the law. So, para saan yung mga limit ng carbon footprint kung exempted pala yung mayayaman kasi kaya nila magbayad kaya nilang bilhin yung carbon allowance ko dahil kailangan ko ng pera pampagamot sa anak ko. Ganun pa rin pala. So, napakalaking kalokohan talaga ng pinupush nila. So, syempre, para bumenta yan, kailangan nila manakot. Ano yung pananakot? Climate change. Pwede ko ba sabihin climate change? Yeah. And sadly, maraming natatakot and maraming nauuto. Wag na lalayo, experience ko yung ate ko nung nagbakasyon niya siya rito. Meron kami pinuntahan na museum, tapos merong tour guide na nagsasabi, dati yung property na may-ari ng lupain na to, ganyan, kinain na ng dagat yung property. Yung ate ko, because climate change is true, ganyan. Napailing na lang ako Doon sa hindi nakakahalata, climate changes all the time. It changes all the time. Kung babalikan yung history niyan, dati global warming yan. Global warming ang tawag nila dyan. Global warming. Bakit nila pinaltan? Kasi scientifically, they found out na hindi umiinit ang mundo, actually lumalamig. And nakailang cycle na yung mundo. Itong mundo natin, itong Earth, nakailang cycle na to ng ice age, no? Kaya matakot. Kayo? So, anong ginawa ng mga promotor ng global warming? Hindi na natin pwedeng i-push tong global warming. Palitan natin. Climate change. Kaya ang dami ba, daming bumibenta. Imagine niyo, napaka-general ng climate change Either climate is changing for the better or for the bad. Pero ang interpretation palagi, pangit, climate change yan, climate change. Bakit pangit? Change nga It changes all the time, nagbabago. Pero maganda, matalino din yung nagko-coin nitong mga to, Na-appreciate ko yan, yung katalinuhan nila ginagamit nila sa kasamaan. So, palagi ko talaga na imagine na nung pinlano nila to lahat, meron silang kasamang mga psychiatrists, mga psychologists, mga linguists. Nagplano yan, nagmeeting, anong papalit natin sa global warming na magiging catchy. Tapos, pag napakinggan ng mga tao, matatakot sila. Climate change. Malamang ganyan. Pero, if you think about it, climate changes all the time. Nagbabago ang climate. Hindi naman sinabi nag-fix Alam niyo, Pilipinas lang, tanongin ko kayo. Di ba, every year may bagyo dyan? So, hindi naman sinabi di ba? Kaya pabago-bago nga ang panahon. Kaya, isa yan sa meron akong, napakagaling ni Mother Nature, meron akong na-appreciate yung body natin, meron tinatawag na homeostasis. Yung talagang, homeostasis, yung, paano explain to? Na everything is well, ayos lahat, yung term na inaayos ng katawan natin. Example, electrolytes, electrolytes ng katawan natin. Pagka tayo umiinom tayo ng mga, or nagtitake in tayo ng mga acidic, yung katawan natin nagpo-produce ng mga base or basic na chemicals pang kontra dun sa acidic, sa acid base, yan, acid base imbalance So yung katawan natin gustong labanan para magkaroon tayong homeostasis. Ibig sabihin pantay lahat, walang sobrang acidic,
sobrang basic, hindi. Gusto ng katawan natin pantay. So, parang yung si Mother Earth, no? Kinokorek niya yung sarili niya. No? Nakaka-amaze nga pag, if you think about it, pag inisip mo talaga, yung katawan natin, parang naka-pattern din kay Mother Earth. Kinokorek niya yung sarili niya. Ano ibig sabihin? Last summer, sobrang init, di ba? Ang daming siyempre, gising na gising yung mga climate change alarmist dyan. Oh, kaka-climate change na. Sila AOC nga, sabi, in 10 years daw, magugunaw na ang mundo eh. Grabe, no? Ang kapal ng mukha talaga ng babae nga. 10 years daw, magugunaw na. Kaya kailangan na natin ng drastic measures, ganyan. Tingnan yung nangyari sa Europe. Yung mga stop oil, hinaharangan nila yung kalsada. Hindi ko alam paano nila. Yun ang isa sa mga, ano yung term? Oxymoron eh. Panoorin nyo, minsan tumataas high blood ko eh. Pag nanonood ako ng mga video dyan sa YouTube about stop oil, yung mga naka-orange vest, haharangan nila yung traffic. Stop oil daw. Gusto ko sana sabihin, ang tatanga nyo. Sa ginagawa nyong pagtigil dyan sa mga kotse, lalo nagpuproduce ng usok yan. Lalong kumukonsumo ng oil. Imbis na paandarin nyo yung traffic, lalo kayo nagpuproduce ng pollution. Di ba nakakabwisit yun? Guys, ganun yun ha. Sana wag gayahin sa Pilipinas kasi pag may humarang sa daan at hindi tumakbo mga kotse, naka-park lang, naka-standby, lalo yung nagpuproduce ng pollution. Grabe. So, oxymoron eh. Stop oil, pero hinaharangan yung traffic. We are using more oil pagka ganon. Diba? Diba yung engine nga daw, hindi nagbe-burn ng maayos. Naka-idle eh. Idle siya. Mas maraming kinukonsumong crudo pag naka-idle ang kotse. Kaya nakakainis. No? So, yun nga, no, yung si Mother Earth, nung last time, umilaw na ano ko. Yan. Nung last time, no, sobrang init last summer, syempre, yung mga climate change activists, no, active na active, yan, nangyayari sa mundo natin. Yan, sobrang init, ganyan. Ngayon, abangan nyo, magiging sobrang lamig. Dito nga, no, sa North America, dito ako sa Houston, Texas, hindi pa winter, ano pa lang, fall pa lang, pero ang lamig na. No? Ang lamig na. And pinipredict na yung parating sa US, no? Parating, yung weather kasi dito, napipredict na. Parating na winter, magiging sobrang lamig. And bakit? Okay, doon babalik sa inyo yung tinatawag kong homeostasis. Gusto ni Mother Earth i-balance. So, ang nangyari, nung summer na sobrang init, syempre nag-evaporate lahat ng tubig, yung tubig sa sapa, sa ilog, sa dagat, nag-evaporate yan. And kailangan yan ibalik. So, magiging, cycle, nakita nyo cycle? Nagiging cycle lang siya. Kinokorek niya yung sarili niya. Kaya, doon ako nawalan ng believe doon na, dati may nagbebenta sa amin na, sorry kung may mga nagda-direct selling dyan ng mga water, yung mga water filter. Dati may nagbenta sa amin yung Kangen water. Nagpo-promote ng ano ang tawag doon sa tubig na yun, yung mataas ang pH, yung basic na water. Sinasalo ko pa yun sa Whole Foods eh. Maganda rin sa katawan yan. Pag hindi acidic yung water, basic siya. Kalimutan ko na. And then I realized yung katawan pala natin, kinokorek yung natin, electrolyte imbalance. No? Kinokorek yung electrolyte imbalance natin. Ano ibig sabihin, pag uminom ka ng mga acidic substance, yung katawan mo magre-release ng mga basic electrolytes para ma-counter. Ganoon din, pagka uminom ka ng basic, magiging acidic yung sikmura mo para mag-produce ng acid. Kasi kinokontra niya. Kinokorek ng katawan natin yung electrolytes natin. So, similar with Mother Earth, yun yung parallelism nun Kinokorek ni Mother Earth pag may nangyari. Ngayon nga, sobrang init, abangan nyo mag-sobrang lamig. Kasi kailangan yung ibalik yung vapor. Kaya nga may prediction na baka mag-snow dito sa Texas ulit this winter. So imagine niyo diba? So syempre yan.
sobrang init nung summer, sabihin ng, oh, climate change yan, climate change. So, pag sumobrang lamig naman dito, sasabihin naman, oh, climate change, climate change. Eh, kasi wala kang kawala eh. Yung oxymoron, yung two words na yun eh, climate change. Nagbabago talaga, hindi naman sinabi na fix ang climate eh. Hindi naman sinabi yung fix ang climate. Kaya kita nyo, nagtago na si Al Gore kasi nagpayaman na ng gusto sa climate, sa global warming. Nagtago na. Si Al Gore, yung dating vice president ng US. Yan ang pinopromote niya. Ako rin, naniwala na, nakakatakot yun eh. Ano nga yung, yung video niya? Inconvenient Truth. Daming bumilib doon. Siyempre, nagkapera siya sa ganon. Maliban sa hindi lang yung pagbenta ng video eh. May mga nagbayad sa kanya as a consultant, as a speaker, and so forth. Para magsalita for global warming. And nung napatunayan na hindi totoo ang global warming, it's actually global colding, lumalamig talaga ang Earth, bila na lang siya nawala. Wala, nagtago. Okay, so similar with si Duque. Napansin niyo ko na si Duque nawala na rin, dahan-dahan nawala. Nawala si Duque. Nag-fade away na lang siya sa background. Ganyan ginagawa nila. No? Hanapin natin si Duque. Ngayon lumalabas na yung katotohanan. So may mga nagtatanong, no? Ano, totoo ba na, imbestigahan. Imbestigahan niya excess deaths. Sabi ko dun sa live ko last time, yung truth, kahit anong tago nyo, either sa society or sa personal life natin, no? Kahit anong tago mo sa katotohanan, lalabas at lalabas eh. Lalabas pa rin talaga eh. Kahit anong tago mo. Minsan nalilate lang, pero yan nga, ito, lalabas. So, malabas na yung katotohanan, hindi nila pwedeng itago eh. Hindi nyo pwedeng itago yung excess deaths. Hindi nyo pwedeng itago yung mga katangahan na nangyari. Makakalimutan ba natin si Anyo? Nag-propose ng mga barriers, nakamotor? Makakalimutan ba natin yan? Yan sa Pilipinas, makakalimutan ba natin yan na required sa inyo mag-mask, mag-face shield? Mag-mask, mag-face shield, tsaka 6 feet social distancing, kahit mag-asawa, kahit nakatira sa isang bahay. Pag uwi sa bahay, kakain sa isang table, matutulog sa isang kama, pero pag lumabas daw kayo, merong napanood ko yun sa TV Patrol, ina-advise na mag-social distancing daw yung mag-asawa pag nasa labas. Anong scientific explanation nun, maliban sa katangahan? Na magkasama sa loob ng bahay, kumakain sa isang table, gumagamit ng isang ng toilet, natutulog sa isang kama, pero pag daw lumabas kayo, dapat daw 6 feet. Bakit? Hindi ko maintindihan. Anong science? Pagka kinonfront mo sila sa science, magagalit sila sa'yo. Ano kay? Conspiracy theorist ka. Conspiracy theorist ka. Tapos doon sa Pinoy Prepper Group, nagpapalaganap ka ng kaguluhan among members. Meron silang term doon eh. Kaya, yung laptop ko ayaw pa rin. So, hindi mo pwede daw, you cannot steer the pot. Hindi mo pwedeng paguluhin daw yung grupo. Nagsasabi ka lang naman ng totoo. So, ikaw pa pala yung kontrabida. Mahirap talaga magsabi ng totoo talaga. Di ba? Makakalimutan nyo pa ba yan? Yung mga kaso ng pinaghahataw ng barangay tanod kasi lumabas sa quarantine. Di ba? Tapos pag sa isang household lang, isa lang daw ang bibili ng groceries. It doesn't make any sense. Alam niyo ba yung ganon? It's against quarantine pagka ganon. Nag-quarantine ka pero palabasin natin yung isa. So yung isang yon na lumabas na grocery, nakakuha ng sandamakmak na virus, pag uwi niya, sa tingin nyo, hindi niya dala yung virus? And yet, marami naniwala. And yet, ang dami natin kababayan pumayag sa ganong setup. Pag nag-quarantine kayo guys, quarantine talaga, quarantine. Dapat wala kayong contact sa outside world. O, di tatanungin nyo, paano kami, Jason, paano kami mabubuhay niyan? Hindi kami makapag-grocery. Exactly. Ibig sabihin, hindi totoo yung quarantine nyo. Sinabi lang nila na quarantine yan, pero
ano yan, they are testing the waters for control. No? They are testing the waters for control. Ibig sabihin, tinitingnan nila kung uto-uto kayo. Kasi if you think about it, yung science ng quarantine, isa kayong pamilya, quarantine, walang lalabas, bawal lumabas, sabi nga ni Kim Chu. Pero merong bibili sa inyo sa syempre para may makain kayo. O yun, papayagan natin. Meron pa nga kayong kasambahay or kasama sa bahay na nagtatrabaho sa ospital, bibigyan din niya ng pass. Para kung nurse yan or doktor yan. Sige. Tanungin ko sa inyo, paano pag uwi ng mga yon? Wala silang dalang virus. Kaya sabi sa inyo, kung totoo yung virus, patayin na tayo lahat. Kung totoo kasi yung bumibili ng pagkain, yung mga apor, yung mga nurse, doktor, nagtatrabaho sa ospital, pinapayagan niya lumabas. Pagbalik niya sa bahay, matutulog yan sa isang kama kasama yung asawa niya tsaka anak. Kaya nga yung DOH tinuro sa inyo yung maling quarantine Sinasabi nila yung science pag nag-fit lang sa kwento nila. Pero pag hindi nag-fit, sumunod ka na lang, magagalit sila sa iyo. Magagalit sila sa inyo, kung ano itatawag sa iyo, i-outcast ka. Similar, siguro iba makaka-relate na nangyari katulad sa atin. Yung kalsada ginawa ng bakod. Kung ano katangahan. Makakalimutan nyo ba yan? Hindi. Palagi nyo ipaalala. Yan para hindi nila makakalimutan. Para hindi na maulit. Diba? Ganun lang yan. Sabi ko, tinesting lang nila yan. Yung parang dry run yan ng communism Alam niyo ba yon? Dry run lang ng communism yan. Kasi kung ano yung sinabi ng mga nakapwesto, yun ang gagawin nyo. Ang dami yung instance na sabi nung kasama natin si Gary Alvaro na yung barangay nagkaroon ng powers. Kaya yung iba umabuso. Diba? May mga nabalitaan na lumampas sa quarantine, binugbog sa outpost ng barangay, namatay. Tapos sasabihin nila, kinamatay bid ko. Diba? Binugbog, inabuso ng mga taga-barangay. Kasi nasa kanila yung powers Alam niyo yun, yung parang nung Nazi Germany, yung mga Jews, nakakulong lang. Pagka lumabas kayo, binubugbog nila sa kalsada. Patay. Kaya nga, isa pa yan sa kung talagang ang purpose nila is para sa health natin, bakit nila binubugbog yung mga tao? Ba't hinahataw? Bakit pinagmumulta? Sabihin mo na, sige, sa lugar namin, wala namang binugbog, wala namang sige, assuming na alam mo lahat nangyayari sa barangay nyo, bakit pinagmumulta? Diba? Pagka wala kang mas, mumultahan ka. Wala ka nang trabaho Wala ka nang trabaho, wala kang pera, tas magmumultahin ka pa. Diba? Anong reasoning nun? Bakit ganon? Diba? Kung talagang pinopromote nyo is health or para malabanan yung scam excuse me, bakit sana kung yung mga nagro-ronda na tanod, sana kung may makita sila hindi nakamas, bigyan nila ng mas. Hindi Wala, bibigyan ka namin magbayad ka, ganito. Wala na nga kita Wala nga pambili ng mas. Ano nyo ba yun? Ang daming kumita dyan sa mas saka face shield. Tapos marami pa, I'm sure kayo nakakabili kayo ng mas. Yung kahit may pera ka at that time, wala kang mabiling mas. Naalala nyo ba yun? Yung mga kababayan natin, wala na kang pambili ng pagkain, bibili pa ng mas. Tapos, pag walang mas, bibigyan pa ng ticket para magbayad. So, internalize nyo, balikan nyo yung mga nangyari. Dry run yan ng communism kasi, ang daming sumunod Pag walang sumunod, syempre, pag walang sumunod, hindi nila, Kaya ngayon, balikan natin dito sa US, Mag-e-election na next year. Yan, talaga. Kaya nakakatakot bumiyahe next year Gusto ko pa naman umuwi next year. Nakakatakot bumiyahe. Kasi sabi, hindi nakakagat uli yung bid ko. Kasi yun ang ginawa ng mga Democrats dito Nagano sila ng mga mail-in ballots. So, sinaksak nila milyon-milyon.
So, may mga tao na daw na hindi na maniniwala dyan sa bid ko. Anong gagawin ng mga Democrats? Gera. Gera. Pinopromote nila yung gera. Ayaw nyo maniwala. O, di ba, nung panahon ni Trump, nung kumakandidato si Trump, ang daming propaganda. Pag nanalo si Trump, magkakagera, i-enlist yung mga anak nyo, yung mga panahon nila eh. Yung mga anak nyo lalaki, i-enlist yan sa, sa army. Yun yan, masasabak yan sa gera. Nung nanalo si Trump, walang gera. Nakipagkaibigan si Trump sa North Korea, nakipagkaibigan si Trump sa Russia, kay Putin. Ha? Walang gera nung time na yon. Eh nung pumasok si Biden, yung Ukraine, tapos imbis na patigilan niya, bumakas pa siya ng bumakas sa Ukraine. Padala siya ng padala ng pera. Bakit? Kasi guys, walang audit yung donation. Walang audit yun. So sabihin niya, padala ko ng, although, pwede ko ba sabihin? Ayan, scenario, hypothetical scenario, pwede naman na sabihin ni Biden, sige, Zelensky, bigyan kita ng $10 billion na dollars. Pero yung $6 billion doon, akin tabi mo lang May, sa atin ba, sa ordinaryong tao, may makaka-track ng transaction nila? Kung dinonate mo na yung pera. Kaya gusto ni Biden, di ba? Tanungin yung sarili niyo, bakit pinupush ni Biden na mag-donate ng pera doon? Ha? Walang katapusan daw na funding doon sa gera. So, sinusupport niya yung gera. Imbis na pumagitna. Similar ngayon sa Israel, nagre-request na naman ng pera si Biden para sa Israel. Yan, popondohan. Imbis na patigilin niya. Di ba? Kasi nga, dito mag-a-agree ako dun sa mga ibang friends natin sa Facebook na may kumikita talaga sa gera. And then may nakikinabang sa gera. Ito na example, si Biden. Example. Makita nyo, di ba? Bakit siya donate ng donate? Yun lang eh. Imbis na pumagitna siya, kausapin niya both sides. Hindi, donate tayo, bakas tayo doon. Kasi walang audit ang donation. Wala naman nagtitrace wala naman nagbabantay kung saan napupunta yung pera, di ba? Si Zelensky tanggap lang ng tanggap. Ito nga, nabaltaan ko the other day, talo na daw ang Ukraine, no? Siyempre, pinapagilty nila yung US kasi ayaw na magbigay ng pera. Pag natapos lahat yan, ang panalo dyan si Zelensky. No? May billion pera yan na pwede niyang iwan yung Ukraine. Ayan, panalo yan. So, ganun guys. Maniniwala ako sa inyo na may kumikita. Kasi may talaga, naisip na nila yan. Na pag yung mga donation, wala naman talagang auditing yan. Hindi naman yan black and white kung saan ginagastos. And si Zelensky din, binobroadcast niya ba kung saan niya ginagastos yung pera? Meron ba siyang, alam niyo yung simbahan namin, yearly or quarterly, minsan nag-ano sila ng audit report. Ito yung nagastos natin, ito yung mga donation ng panahon na to, ito yung expenses, nagpe-present yung simbahan namin dito, Catholic Church. Yung si Zelensky ba nagaganyan? Hindi. Binulsa niya na. Imposible talagang hindi niya ibulsa No? Imposible. Imagine mo, kayo, tanongin niyo yung sarili niyo, bigyan ka ng example na lang, $5 billion. Lahat yon ibibigay mo sa pambili lang ng mga barel bala. Hindi ka kukubra. Sa Pilipinas nga, di ba? May tinatawag tayong SOP, 10% kada project. 10%. Pipirma lang Yung pipirma lang, yung kapitan may SOP na. Pag pumirma yung kagawad, meron din siyang SOP. And so forth. Yan yung open secret na yan. Kalakaran yan sa natin. Sa politics natin. Si Mayor may SOP. Kaya gusto nila mag-project, pa-semento natin yung daan. May SOP na yan. Kaya makita nyo yung mga project sa Pilipinas na hindi naman kailangan lagyan ng tulay, nilagyan ng tulay. Kasi may SOP. So, ganun ang nangyari dyan, no? So, mag-a-agree ako doon sa mga nagsasabi na may nakikinabang may yumayaman talaga sa pera, sa gera. Kasi nga, ang daming pera di ba? May yumayaman talaga. Pero dapat, ma-distinguish nyo kung sino. And, eto hindi nyo napapansin, they are the same people. Yung mga Democrats pa din.
Ha? Sila Biden, mga tropa ni Biden. So, yung mga bumoboto dyan, mga Democrats, sila pa din yan. So, ibig sabihin, ano mo yan, sinusuportahan mo yan. Meron kaming, yung kaibigan ng misis ko, lumipat dito sa Texas, no? Galing siya sa Rhode Island. Dito siya naging, immigrant doon, lang siya, working visa. So, ibig sabihin, alam niya na yung politics ngayon kasi, ka na magiging citizen ka na Sabi, ayaw namin dyan sa Austin. Sa Austin pa siya lumipat. Kasi, sabi ko, mga Democrats, mga liberals. Tapos sabi niya, siya daw, Democrat. Parang natigilan ako kasi, so sinusuportahan mo yung mga ganyan? Yung open border, sinusuportahan mo na papasukin mo kung sino sa bahay mo. Wala kang pakialam. It doesn't make any sense. It's against logic. Bakit ka papayag na papasukin yung stranger sa bahay mo? Sa bansa mo? No? Hindi mo alam kung sino yan. It's against logic. Pero yan yung sinusuportahan ng mga Democrats dito. Yung inflation, sinusuportahan nila yan. Kaya sabi ko sa inyo, isang araw, nagulat ako sa grocery Bibili ako ng soda. Bibili ako ng Coke. Meron ditong 2-liter Coke. Dati, pag nagsisale, $1 lang yun. Pero regular price nun, $1.50. $1.50 lang $1.50. 2 liters na yun. Ngayon, yung 2 liter na Coke, $3.75. $3.50 to $3.75. So, plus tax, $4 na. So, hindi lang times 2. Di ba? Times 3 or more yung presyo. Kaya nga, panoorin nyo yung ibang vloggers din, no? Yung maski hanggang Canada. I'm sure, pati sa Pilipinas. Yung dati, sabi ko niya, sa Pilipinas, yung 10,000 mo, ito na lang ang mabibili. Sa amin naman, yung $100 namin, ilang pirasong bag lang, 3 bag lang, o 2 bag na mabibili mo. Kasi nga inflation. Di ba? Okay, sabihin nyo, ito na, sa mga naysayers. Paano mo naman sabi na, yan ang sinusuportahan nila, na sila may kasi. Di ba sila nakaupo dito sa US? Sila ang nakaupo. Di ba? Yung mga Democrats dito. Di ba? Kontrolado nila yan. Pero imbis na labanan nila ang inflation, ang ginagawa nila sa pera ng Amerika, binibigay nila kay Zelensky, di ba? Yun pa lang. Tapos yung oil, yung dati, yung gas ng panahon ni Trump, $1.50 lang. $1.50 lang. Kaya ang sarap magbiyahe nun, mag-road trip. $1.50 ang isang galon. By gallon kami dito, hindi liters. $1.50 isang galon. Alam nyo ba ngayon, magkano? $3. Pinakamura na kami. $3. Doble Sa ibang state, California, umaabot ng $5 to $6 isang galon. Iyak ang mga taga-California pero hindi nila inaamin na yan ang ginagawa ng mga Democrats. Anong ginagawa ng mga taga-California? Lilipat dito. Ang dami lumilipat dito sa Texas. Mga taga-California. And it's sad na paglipat nila dito, Democrats pa rin ang iboboto nila. Kaya guys, maniwala talaga kayo sa brainwashing tsaka mass formation. And ang nabibrainwash at tsaka yung mga kinokontrol nila yung utak, yung mga nakapag-aral, yung mga matatalino. Akala nyo matatalino, no? Mayayaman. Imagine mo, kunyari, matagal ng nurse or professional sa California, boto pa rin ang boto ng Democrats, pero kahit na ganun ang ginagawa ng mga Democrats. Tapos, pag hindi nila nakayanan, lipat sila di sa Texas, boboto pa rin ng Democrats kasi hindi ko alam. Minsan gusto ko silang komprontahin, kaso feeling ko wala rin mangyayari. Pag na-brainwash na, guys, no? I'm sure, naka-encounter kayo ng mga ganyan tao na na-brainwash na, tapos kinumpronta mo, hindi ka aawayin ka lang. Similar sa Pilipinas, kahit sabihin mo, kahit sabihin mo walang Democrats yan, yung way of thinking nila, parang parehas ng mga Democrats. Ano yan? Yung nag-support sa ganito? Nagsusupport sa ganito? Nagsusupport pa sa ganito? Diba? Hindi mo pwedeng kumprontahin yan kasi mag-aaway lang kayo. Kasi nga, na-brainwash na Na-brainwash na. Hindi mo siya, kahit may pagdebate ka sa kanya, hindi yan magpapatalo. At kung sakali mang bigyan mo siya ng facts, hindi pa rin siya aamin na mali sila. No?
Halos lahat ng ahente ng gobyerno. Yeah, talaga. Totoo yan. Kasi, nag-SK ako dati, nung bata pa ako, nag-SK ako dati. Doon ako namulat na may SOP. SOP ang tawag dyan. Nung kumakandidato ako SK, pumunta kami sa office ni Bu Matay. Dati sikat pa sila Matay noon. Matay, mayor ng Quezon City. Anak niya, si Bu Matay, konsehal. Diretso, pumunta kami sa opisina niya, pinapasok kami. Sabi, sir, kumakandidato po kami, napit na SK election. Hingi po sana kami ng support. Anong support? Financial support. Nangipangiti siya, tapos kinuha yung wallet, ang kapal, bigyan kami pera. Tapos, yun nga, nung nanalo kami ng SK, yan, pag may project, may SOP. SOP ang tawag. Kaya, legal ang corruption sa Pilipinas, guys. Legal ang corruption. Legal lang, kaya parang naka-embed na sa atin. Kailangan talaga ng kamay na bakal para matanggal yan. Yan, mga confidential fund, similar yan. Yan din yun Kaya nga confidential, hindi mo pwedeng alamin. Hindi mo pwedeng alamin. Hindi mo pwedeng alamin. Hindi mo pwedeng alamin. Kaya nga, minsan, mix, emotion pagka tatanungin ako, ano masabi mo kay Duterte? Si Duterte sana yung akala ko siya na yung the great white hope ng Pilipinas kasi kamay na bakal, maganda yung niya, meron siyang political will na pag gusto niya masusunod talaga. Kaso may mga sablay siyang may mga sablay din siyang ginagawa na hindi ko maipaliwanag bakit Parang na-disappoint din ako kay Duterte kasi yung advice niya yung mga kabinete niya na wag umattend ng hearing, mali yun, guys. Wag niyo na ipagtanggol yun. Mali yun. Pagka nasangkot sa corruption, sasabihin niya, wag kayong umattend diyan. Dapat maging transparent tayo. Paano maimbestigahan kung hindi attend? 'Di ba? Isa 'yon sa ayaw. Pero kung gusto ko kay Duterte, may political will. Kaso yun nga, sana makakuha talaga tayo ng leader na all throughout hanggang matapos yung termino, matino. Hindi yung pag ganun-ganun. Dati ang tapang ni Duterte sa China nung nanalo, kaibigan natin sila. Tapos si Sara Duterte, nagja-Chinese. Kaibigan natin yung mga yan. I have yet to see na makakita tayo ng matinong leader sa Pilipinas. Pero tignan nyo guys, kasi dapat yung mga tao mismo magbago. Magbago mismo yung tao, tayo. No? Huwag naman tayo bumoto dahil artista, dahil pogi, dahil gwapo, maganda. Ganyan ang ginagawa natin Dahil nagbibigay sa atin, example, yung mga kamag-anak ko diyan sa Barangay Tatalon, kaya daw binoto si ganito kasi may napapala. Namimigay ng pera. Ganon pa rin don't expect na magiging matino ang Pilipinas kung yung pagboto rin natin hindi matino. Ganon talaga Hindi pwedeng mag-produce ng maganda yung gumagawa ng pangit tas magpo-produce siya ng maganda. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin illegal yung pangangampanya tapos sa tingin nyo pag nakaupo sa pwesto magiging matino. It doesn't make any sense. So similar with yung nangyayari dito sa US, yung nga, I was disappointed kasi bulok din ang politika dito. Akala ko dati, mga Amerikano, they are good in following the law, black and white. Hindi. Sobrang bulok ng mga Democrats. They are blatantly, halatang-halata na mali yung ginagawa, pero meron pa rin mga sumusuporta. And yet, may mga Pilipino pa rin na sumusuporta. Lalong-lalo yung mga Pilipino sa California. Tanungin nyo sila, paano nyo natitiis yan? Na ang pinupush ng mga Democrats, anti-American, pro-abortion. Ba't yan sinusuportahan? Yung example, yung kaibigan ng misis ko, lumipat sa Austin. Sabi namin, ayaw namin sa mga Democrats kasi, di ba, dinefund nila yung police. Alam ba sinagot nung kaibigan ng misis ko? Dinefund lang naman yung police, hindi naman inabolish. So proud ka? It doesn't make any sense. Parang gusto sumabog ng utak ko. Proud ka, dinefund ang police nyo? So, maganda yon. Parang gusto ko siyang sabunutan. Maganda yun, dinefund ang police nyo. And yet, sinusuportahan mo yan. Di ba?
So, nangyari ngayon dito sa Austin, Texas, guys, Austin, Texas, ang capital ng Texas. Andyan yung capital ng Texas. Yan din ang tinatawag naming liberal paradise kasi ang daming taga-California lumipat dyan. So, bulok na bulok yung lugar na yan. Ibig sabihin, ang daming liberal, ang daming Democrats. Dinifund nila yung police nila. Ano yung dinifund? Binawasan ng budget. Siyempre, pag binawasan ng budget, kukulangin sila ng police, kukulangin sila manpower, kukulangin ng hours, kulang ng hours yung mga police, hindi na ganun magro-ronda. Ngayon, may bago dyan sa Texas, sa Austin, Texas, no? Pag ikaw daw, nirab ka, hinold up ka sa ATM, huwag ka daw tatawag na 911. Kinoconsider nila yon na non-emergency. Hindi yun emergency, mag-file ka lang daw ng police report online. So, imagine niyo guys, ina-advise na nila yung mga tao sa Austin, Texas na huwag tumawag ng police pag hinold up. Mag-file na lang daw online ng police report. Kaya ayaw ko nagpupunta dyan sa Austin, Texas. I don't feel safe. May baril pa ako Meron akong concealed carry. Paano yung manatira doon? Wala, kaya sila I assume na pag sila ginagawa ng masama, hindi na sila nagsusumbong sa police or nagka-file na nga lang sila online. And that is our future, guys. Pagka dumami sila or dumami yung ganyan mag-isip na gagawin na nilang normal ang crime na hindi natatawag ng police. Wala na kasi kahit tumawag ka ng police, walang police na darating kasi kulang sa budget yung mga police. And yan ang nakakatawa. Imagine nyo, guys, ganyan ba gusto nyo maging mundo ng mga anak nyo? Anak natin. Wala nang pulis-pulis. Hold upin ka lang. Gagawin ka na masama. Hindi ka makapagreklamo. Kaya, ganyan, makita nyo. Kung napapanood nyo sa mga social media, sa FB dati, no? Naglalakad, bila ka na lang sasapakin. Or, yun nga, tapos sasabihin, ay, ano yan? Racial attack yan. Ganyan. Gagawin nila ng twist, ng plot, yung crime. Minsan, dati sumasagot ako, hindi yan hate crime. It's just a regular crime. It just so happen na Asian yung nabiktima. Kasi, ano yung ba yung lugar na yan? California, New York, mga liberal, lugar yan Diba? Yung mga tao dyan, walang karapatan ng self-defense, walang mga baril. Diba? So, pwedeng gawin talaga sa kanila yan. And then, yun nga, defunded ang police. So, wala lang, titisin lang nila. Yun nga lang, no? Konti na lang talaga yung gising na dito, no? Pero, sa mga katulad ko mag-isip na nakikita yung mali sa nangyayari sa society, I think it's time to push back. Dati kasi, maraming may porsyento yan, hindi ko alam po ilan yung percentage na maraming utoto, maraming na brainwash, maraming na hypnotize ng ganyan, maraming gising din katulad natin, pero sa mga gising na katulad natin, marami sa atin yung tumatahimik lang kahit may nakikitang mali. Kailangan natin mag-push back na pag may nakita kayong mali, call it as you see it, na hindi mali yan, or kailangan natin mag-act. Hindi yung, hindi, pabayaan mo na. Yan na sa mga Pilipino. Pabayaan mo na, huwag ka na sumali dyan. Ang gulo-gulo, huwag ka na muna, kunyari, may nangyaring krimen huwag mong tulungan yun, madadamay ka pa. Ganyan tayo mag-isip. Pero imagine niyo pagka ganyan, dumami na, yung mga ganyang incident, sa future, o paano yung mga anak natin, kawawa sila. No? Hindi na ma-distinguish yung right or wrong. Ang ginagawa pa ng mga liberals, no? Ang biktima, ang ginagawa nilang biktima yung mga masasama, yung mga magnanakaw. Like sa Chicago, pinagtatanggol ng mayor nila na ay hindi yan yung mga nanggugulo sa kalsada. Ano lang tawag nila? Peaceful protest ang tawag nila, pero sinusunog na yung city. Peaceful protester daw, pero sinusunog na yung city, sinusunog yung mga sasakyan. Binawasak yung police, peaceful. Kaya, guys, yan lang, tandaan nyo siguro, biggest takeaway dito sa live na to, no? Kung naniniwala pa kayo sa tama at saka mali, alam nyo yung line in between those two.
Kailangan natin we need to stand up. We need to say something. At least, the very minimum, magsalita tayo. Huwag na tayong manahimik. Kasi, yung mga yan, sabi, pag binigay mo yung kamay mo, kukunin yung buong braso mo. Ganyan sila. Hindi sila nakukontento. Pag palagi tayong pumapayag, lalo nila sasamantalahin. Hindi naman pumapalag to mga to. Hindi naman nagsasala. Sige. Tuloy ang ligaya. Yan ang mentality nila. No? So, the very least we can do is say something. Stand up. Stand up for what we believe. What is right. Huwag tayong manahimik dahil ayaw lang natin ng gulo. Hindi tayo naghahanap ng gulo, pero dapat ipagtanggol natin yung tama. Yun lang siguro. So, yun siguro biggest takeaway. Time na. Magbibihis na ako. Sisimba kami. So, thank you sa pagsama sa akin ngayong gabi dyan sa Pilipinas. No? Sunday night. Sunday morning dito. So, that's it guys. Salamat.